Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan, sa ating mga manunood at sa ating mga kaibigan sa iba't ibang panig ng mundo at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Shout out po sa inyong lahat. Kamusta naman po kayo? Ito po ang ating magiging topic. Again, painit ng painit at meron na pong instruction si PRRD. Ha? Oh, definite na, definite kung kailan tayo magsisimula. Mamaya pag-usapan natin, kailan tayo magsisimula coming from PRRD. At may nag-suicide. Eto, binalita ni PRRD, may nag-suicide na PSG, Presidential Security Group. Dahil kay Lisa Marcos. Di umano. Matindi, matindi. Ito pa. Pangalanan natin. Pangalanan. Sino ang mainstream media na protector ng adik? Sino-sino ito? At Browner, protector ng adik? Ayan. Yan po. Diretsahan na po ang usapan natin. Wala nang paligoy-ligoy. Siyempre, wag po nating kakalimutan. Doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo, Coach Oli News PH, at tayo ay patuloy makikipaglaban sa karapatan ng ating mga kababayan at higit sa lahat, labanan natin ang mga pang-abuso sa kapangyarihan. So, subscribe po kayo, Coach Oli News PH, at i-like nyo po ito. Nang sa ganon, ay tuwing ako may ilalabas na video, ay mapanood nyo po agad. Maraming salamat sa suporta. Simulan na po natin agad. Huwag na nating pagtagalin. Siyempre, dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Eto. Gusto kong bigyan ng komentaryo itong press con ni PRRD. Nako, napaka nito. Kung papansinin po natin, may koneksyon na po ang hudyat ni BP Sara at ni PRRD. Ipapaliwanag ko po in details. Ito. Military wake up. Yun, una pa lang, military wake up. Alam nyo po, eto, masabi ko sa inyo, PRRD is very consistent about this, no? Ulitin ko po, nung kami huling nagkakwentuhan diyan sa Davao, at ako mismo, naitanong ko kay PRRD, hanggang kailan na lang tayo? Kailan ba matatapos tong problema na ito? Hindi ko na lang siguro babanggitin kung ano yung sinabi niya sa amin kung kailan matatapos tong problema na ito. Sabi ko, rough estimate. Wild guess. Anong buwan, anong taon, etc. So more or less, we are right on schedule. Hindi ko na lang babanggitin dahil specific, no? But eto, tinatanong ko kay PRRD, palubog na po ang Tatay Digong, sabi ko. Ito yung nagkaroon ng siege po sa KOJC. And habang ando doon yung pulis, merong time na lumabas kami at nakipagkita po kami kay PRRD. At tinanong ko, ano po kaya ang paraan? Bukod doon sa kailan, ano kaya ang paraan para matapos na tong problema natin? Ang sagot niya, watch the AFP. AFP lang ang solusyon dyan. And until now, yan pa rin ang sinasabi ni PRRD. He is very consistent on that. Kaya nga naman, pag-usapan natin ito. Sir, there are observers from other countries. Hindi ganito yan. There's a silent martial law in the Philippines. Correct. Guys, may silent martial law. Ang tao ngayon wala nang mapuntahan. Mismo. Kasi kay July ka.
biro mo, there was an order at a certain point yung the other night, dadalhin sa correctional institution. Kung natuloy nalagay siya, saan siya magtakbo? Hindi magagalaw itong Supreme Court kasi separation of powers. Lalo na Malacanang kasi tambalos-los bata niya. So itong tao, Ito ha. May similarities po si Zuleika at ang KOJC. Kasi parehas po na si Zuleika, si Attorney Lopez ay ginamit para pigain si Sara. Ang KOJC ginamit, hinostage para pigain si Pastor Kibuloy. Same scenario. Same script ng nakikita ko. Ngayon, sabi ni PRRD, wala kang matakbuhan. Hindi ka makatakbo sa korte dahil may separation of power. Hindi ka naman makatakbo kay presidente kasi bata niya to si Tambaluslos. Same thing na nangyari sa KOJC. Tumakbo. Nagreklamo ang KOJC sa korte. Naglabas ng desisyon ng korte, dapat umalis na yung mga pulis. Hindi sinunod ni Torre. Nanatili sila doon. Actually, nag-celebrate na tayo eh. Dahil akala namin, ang pulis ay sumusunod sa batas. Mali pala. Hindi po lahat ha. Marami tayong kaibigang pulis. Hindi po lahat. Kaya lang, itong sila Torre, which is, alam natin, ngayon, iisa na script nito sila Tamba. Parehas na ginagawa. Hindi nila susundin ang korte. Si Marcos ay parang wala na sa 3 branches ng Pilipinas. Kasi 3 branches yan, executive, legislative, at saka executive. Wala na pong sinusunod. Hawak na ni Marcos, hawak na ng legislative. Executive parang iniitsipwera nila. Ang datingan ngayon, hari. Hindi natin alam kung sino ang hari, si Bongbong ba o si Tambaluslos. Basta kung ano gusto nila, yun ang masusunod. walang matakbuhan. Yan ang sinabi ko. There is a fractured governance na bali lang, hindi lang na-sprain. There is a fractured in the governance sa ating... Alam nyo yan, totoo to sinasabi ni PRRD. Sakit na di ba? Dahil sa pangarap ni Martin na hindi niya maabot-abot, apektado buong Pilipinas. Dahil pangarap ng isang tao na walang kakayanang maabot ang pangarap niya, buong Pilipinas nagdudusa. Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Wala. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can... it's a long process mapapil sa Supreme Court. Unless you... dala ka ng kaso doon, matagalan yan. Hindi mo ngayon pwedeng kontrahin si Marcos. Hindi mo pwedeng kortahin si Tambaluslos. Okay? Kung sa korte mo naman, pangmatagalan yan. Ano solusyon? Ito. Ito ang solusyon natin. Makinig po kayong mabuti. Next year pa yan. So if you want Next year pa yan. So para kay PRRD, tingnan nyo mabuti. Kung lalapit nyo sa korte, next year pa yan. Para kay PRRD, matagal yan. Gets nyo? Matagal. Ano yung mabilis? if you want a redress of grievance, there is no urgent remedy. So, it is only the military who says. Yun. Sundalo po. Military. AFP. Kaya ang sabihin ko, presidente ako, nakita ko ang sitwasyon. Masama na ang sitwasyon natin, PRRD. Napakasama na po. Kung gano'n rin ang presidente na in face of so many errors there, nagtupak-tupak na ng hanggang nagkaroon ng breakage, fractured.
governance, it is only the military who can correct it. Are you saying a military junta can answer? No. Oh, military lang ang makakapag-correct ng problema natin. Ano ba ang problema natin? Ang sabi niya, walang makakorek kay Marcos, walang makakorek kay Tamba. So the problem is itong dalawa. Itong magpinsan, sakit talaga kayo sa ulo. Kayong magpinsan. Bakit pa kayo bumalik sa Pilipinas, Marcos? Para lang kami bigyan ng problema. But anyway, andito na tayo, military lang ang solusyon. Ngayon, babarahin si PRRD. Baka ito yung tanong ng tanong before na yung sa KOJC na malditang babae. But anyway, hindi ko alam kung sino yung ibig sabihin ba military junta or et cetera, et cetera. Sinabi ko sa lahat yan, magtanong ka ng sundalo niya, mga opisyal dyan, sinabi nang magpunta ka. Sinabi ko lang, it is only the military who can correct it. Now, to answer your question, ibig kong sabihin ang military, well, it's an option sa military. It's an option to them. Kasi tandaan nyo po, si PRRD, abogado yan. Hindi yan magsasalita nang malalagay siya sa alanganin. Okay? Pero may mga pamamaraan paano ka magtatawag nang hindi ka malalagay sa alanganin. At eto na po yun. Eto na po yun. Let's watch out for two group. The military and the group of BP Sara. Si BP Sara nagsalita rin. May karapatan ng taong bayan sa peaceful assembly. True freedom of speech. Hindi niya sinabing magkaroon ng kudita, hindi niya sinabing mag-rally kayo. Indirectly, hindi niya sinasabi. Ang sinasabi ni BP Sara, karapatan ng tao questionin ang gobyerno. True peaceful assembly. Karapatan nila yan. Pero hindi ko sila sinasabihan. Same thing kay PRRD. Ang makakasolve lang nito militar. Pero hindi ko sinasabi gumalaw ang militar. Ako rin, sasabihin ko sa inyo. Yaan po ang indication. And in my opinion, this is the time. Let's watch for the military, and BP Sara. Pero hindi ko kayo sinasabihan kung anong gagawin. One, they just can sit there sa upuan nila, doon sa bukid, maglinis ng barel. Magsabi lang sila na... Tanungin nyo yung mga abogado about this statement. Indirectly, kailangan ng sumagot ang militar sa atin. Dahil meron silang sinumpaang pangako sa atin. It's about time gumalaw na sila kung pag-uusapan natin yan. We are not anymore hindi na sila magkudita na magpunta yung tangki digira na. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. What do you mean out, Mayor? Getting out means... I don't know. Basta hindi yan kudita, hindi yan ano. Basta sabi na military. You are oppressing people and you are spending our money like water. Pati kami hindi likat. Ganda na sinabi niya, no? Hindi na kailangan ng kudita. Kausapin lang nila. Ayaw namin yung pagnanakaw nyo. Ayaw naming adik kayo. I'm out. We are out. Nagkakaintindihan na po. Hindi na kailangan. Sa media po, hindi na kailangan i-detalye yan. Alam na nila ibig sabihin yan.
Media, hindi kayo bobo. Militar, hindi kayo bobo. PRRD, hindi siya bobo. Nagkakaintindihan po tayo dito. Hindi tayo bobo pare-parehas. Napakaliwanag po niyan. Anong out? Wala na yung support nila. Kung hindi nyo titigilan yung pag-addict ninyo at yung pagnanakaw ninyo. You are on your own. Ngayon, tingnan natin kung tatayo pa yan. Ang kaharian na walang supporters, wala pang militar, para kang nagtayo ng palasyo sa buhangin. Lulubog at lulubog. Coming days, mawawalaan kami ng aming retirement, magalaw. Hindi kami sasali sa inyo. Silent protest. Not taking orders at all. Hindi silent protest. Military lang talaga. Oh, military silent protest na yan. Will not take orders from the commander-in-chief. Ano? They will not take orders from the commander-in-chief. That's it. Hindi, sabihin na nga niya. Sir, wag mo kaming isali. Pati kami, ang mga asawa ko nagtrabaho sa gobyerno, nakataya. Tingnan mo naman yung pera. Kinuha ninyo sa GSIS. Magnanakaw Philhead. talaga eh. Ako sabi naisip ko. Ano ba talaga ang purpose ng Marcos sa Pilipinas? Bakit pa kayo bumalik? Nagkandaloko-loko ng buhay namin dyan sa mga Aquino. Bumalik pa kayo, Marcos. Nadagdagan pa. Ngayon, magkakakampi pa kayo ng pula at dilaw. Anak na. Buang. Ito doon sa Amo survey? Pinagbili nila, saan itong pera? 25 tons of gold reserves natin sold amounting to 129 billion. Asa na yan? Asa na yan? At least sa Congress kung may resolution tapos i-bill that would correspond with it, there's an explanation of how the money is going to be spent. Pero ito, paano ito ngayon? Sila lang nakaalam nito. Yung Maharlika, sila lang nakaalam nito. Yung Maharlika, wala nang balita dyan. Yeah? Saan na napunta yung Maharlika funds na yan? Alam mo, para tayong kumbagat sa isang tao, para tayong tinanggalan ng dugo. Sasairin ang dugo natin hanggang sa mamatay tayo pare-parehas. Uubusin ang pera ng Pilipinas. Walang participation ng people dyan pati ito. So, ganitong 25 tons. Militar, alam nyo yan. Alam nyo yan. Alam ba ng military yan? Hindi sabihin nila, kung wala hindi na kami sasali. Diba? Militar, alam nyo yan, di ba? Oh. Yan ang sinasabi ni Pangan. Kung sasabihin nyo, hindi nyo alam yan, wala na kami magagawa dyan. Nasa sa inyo yan. Kung kaya ng konsensya nyo. Diba? Saan napunta yung flood control projects funds? Saan napunta yung Maharlika funds na yan? Bilyon. Nawawala na. Hindi alam ng militar? Eh, kayo na sumagot. Ng laro ninyo. Pero Mayor, parang play safe naman ang military ngayon. Do you think si Browner po ay mag-react nito? Can you restate your statement? Can you expect that Browner will react? When ito, pag nilabas din ito, your question must also correspondingly appear. Importante yan. So, guard. Oh, kasi may statement siya, dapat nagpatisan, dapat stay put lang yung military. Wala naman siyang sinabi, no?
In fact, si Inday na nagsabi na tulog-tulugan yung Chief of Staff. Totoo yan, tulog-tulugan. Yung Chief of Staff. Totoo naman eh. Makakatulog yung AFP Chief of Staff. Matagal na siyang natulog. Alam niya yung commander-in-chief niya nagdudruga. Noon pa yan, alam na ng lahat. Baka siya lang ang hindi. Ang mga polis. Kaming taga Davao, alam namin si Lagdameo nagdudruga. Maliwanag yan. Lagdameo, nagdodroga. Sino pa? Kasi kasama namin siya palagi dito sa dyan kay Pedro. Kaya yung sip-o ni mag-usap kami, yung sip-o ni Lagdameo magtulo yan. Hindi niya alam nagtulo yung sip-o niya. Minsan gano'n na lang yan. Oh. Alam yan. Ha? Alam yan. Ng chief ninyo. Adik yung mga yan. Bangag yung mga yan. Alam ni Marcos na si Lagdameo durugista. Alam ni Lagdameo na durugista. Magkasama yan sila. Yan. Diniin na naman. Bukas na ulit. Eto na. Harapan na. Lagdameo, Marcos, adik. Alam nila yan sa isa't isa. Adik tong mga to. Oh. Sa hit-hitan. So, another appropriate question would be, yung ito with sincerity. Sincerity. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Ganda nung tanong. Ang ganda niyan. Okay? Search your conscience. Susuportahan nyo ba mga military ang adik? Police. Susuportahan nyo pa rin ba? Itutuloy nyo pa rin ba ang pagsuporta sa adik? Alam mo, hindi lang yan sa military at sa police. Kasi every one of us are responsible sa nangyayari ngayon. We have a job, meron tayong trabaho. Tanong ko, mainstream media, are you going to still support an addict? Sige nga, asan ang konsensya nyo? Mainstream, ABS, GMA, News 5, o kung sino-sino pa, Rappler, etc., mainstream media. Tanong ko sa inyo, sinusuportahan nyo ba ang addict? At kung oo, are you still going to support an addict? Susuportahan nyo ba ang adik at magnanakaw, militar, sundalo, mainstream media? May responsibilidad tayo sa taong bayan. Now, tell us, sabihin nyo, hindi kami susuporta sa adik or hindi sila adik. But please, deny it. Imposibleng hindi nyo alam. Alam ninyo kung mana, pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. O yan. PSG lang, tanungin nyo, alam na kung adik yung mga yan o hindi. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Yun. Hanggang kailan kayo magsuporta? Dagdagan na natin kasi maraming nawawalang pera eh. Hanggang kailan kayo susuporta ng adik na presidente at magnanakaw na si Martin o kung si presidente man yan? Military kailan? Hanggang kailan? Pulis hanggang kailan? Mainstream media hanggang kailan kayo susuporta sa adik? Nagtatanong lang. Kaya nga gusto namin i-deny nyo. Sige, sabihin nyo, hindi naman sila adik eh. We want to hear your denial. But please don't just keep quiet. Sabihin mo sa amin. Kasi nagpapatulong kami to get the answers. Sana we cannot get a correct and accurate
or true answer from kami ang magtanong. Barado kami ngayon eh. So under the constitutional provision of the right to be heard, Peaceful assembly. kailangan sagutin ninyo yan. Ayan. Ito, papakita niya yung papel. Adik at magnanakaw problema natin. Nawawalang pera, tapos adik ang The right to namumuno. be heard, the right to be informed. Importante yan. Constitutional provision yan. Mr. General sa military. Browner, Mr. General sa And military. the right of the people to seek redress of grievance. Kayo lang ang makabigay niyan ngayon. Yun. Liwanag na. Okay? Maliwanag na. Kayo lang ang makabigay niyan ngayon. Militar. We are waiting. We are waiting. Hindi inuutusan ni PRRD, sinasabi lang niya yung sitwasyon. Now, ang bola ay nasa kamay na ng militar. I will repeat the question sa mga military. Are you still going to support until when you are going to support a president that is an addict at magnanakaw? Hindi galing sa akin yan, galing kay PRRD. That is a question. Saliksikin nyo yung konsensya nyo. As for us, tingnan natin ang galaw ni BP Sara at ng military. The right of information, you protect that right and allow us to use it. And we are seeking for redress of grievance of the abuses of government. Huwag na lang yung dalawang babae na inaano nila. Karaming sabi, ganon, tantrum. Hysterical yun, hindi yun ano. Eh, kung ikaw may kasama ka na worker mo, nag-delirium na, what are you supposed to do? Alam mo, yung sinasabi nila, pang-aasar nila kay BP Sara na nag-hysterical, etc., etc. Maybe, nag-hysterical siya. Maybe for some people, that is negative. Para sa akin, that is positive. Nagustuhan ko yun. Lalo akong sumaludo kay BP Sara. Dahil sa gitna ng gera, hindi niya iniwan yung tao niya. Ayan ang leader. Yan ang difference ng leader at sa boss. Ang boss, bossy lang. Gusto niyan pinagsisilbihan. But when the going gets tough, iiwanan ka niyan. Yan ang boss. Yan ang bossy. Laglagan yan. Cancel culture ang boss. Traidor. It's all about him. It's all about her. It's my agenda. Wala akong pakialam sa inyo. You follow me because I am the boss. That's a boss. That is bossy. A leader, yung ginawa ni BP Sara. Mapahamak na ako. But I will go down with my people. So hysterical na. Kung hysterical, para sa inyo masama, sa inyo yan. As for me, yan ang gusto kong leader. Yan ang susundan ko hanggang sa mamatay, yung ganyang klaseng leader. Kasi pag ang boss, ang susundan ko ay boss, tablahan na tayo. Pero kung ang susundan ko, leader, inspired ako sumunod. Ako sa isang tanong naman. Mr. Military, give us a right. The right of information that is true and correct, the right of redress of grievance, and the right to protect us. Tatlo, right to information. Dapat malaman namin, addict ba yan? Saan napunta yung pera? Bigay nyo sa amin yung karapatan namin.
Yung karapatan namin na masabi namin yung aming hinanakit. Yan. Nasa sa inyo yan, militar. To be short of challenging Browner na. To be short of challenging Browner na. Wala akong tina-challenge. I don't have to challenge to anybody. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. That is our right. Our right, karapatan namin maprotektahan. Sa ngayon, wala na tayong anong sinabi ni BP Sara? Wala nang hustisya sa bansa na ito. Karapatan ng bawat isang Pilipino na maprotektahan. At alam nyo ba? Wala nang makakagawa niyan kung hindi militar. Now tell me, kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the president who is a drug addict for another 4 years? Yun ang tanong doon. Militar, mainstream media, dagdagan ko na. Magkakasama tayo sa trabaho. Kayo ba ay protector ng konstitusyon or protector ng addict? Are you still you willing to support, to protect an addict for 4 more years? Maganda yun. Maganda yung sinabi ni PRRD. Sa madaling salita, ano pa inaantay nyo? Hindi yan direkta. Pero yan ang instruction na magaling, galing from a lawyer na hindi siya malalagay sa alanganin. Pero ang ganda nun, 4 years. Ibig sabihin, aba, nauna. Hello? Uupo na lang kayo dyan at panuurin nyo magnakaw sila? Uupo na lang kayo dyan at panuurin nyo mag-adik-adik sila? Di umano, yan ang sinasabi ni PRRD. At kung sabihin mo hindi nila alam, address sabihin ko, wag tayo magbulahan. Yan. Tama. I-address mo sila. Kung hindi nyo alam yan, wag tayo magbulahan. Yan, yan din ang sasabihin ko sa media. Pare-parehas tayong media. Kung sasabihin nyo sa akin, hindi nyo alam, wag tayo magbulahan dito mga ano kayo. Hindi kayo bobo. Matatalino kayo eh. Mas malabo pa yung hindi nyo alam kesa yung tanga kayo. Hindi kayo tanga. Hindi ako naniniwala itong media na to bobo. Hindi bobo yung mga yan. Pati mga sundalo, never ako maniniwalang bobo yan. Imposibleng di nila alam. Alam ninyo yan noon. Alam ninyo ngayon yan. Sabihin lang ninyo, kaya kung gano'n na lang, sabihin ko sa lahat ng mga bata dito sa Pilipinas, guys, follow the president. Start smoking marijuana and graduate sa Cebu. Kung hindi nyo alam media, militar, hindi nyo alam, sige. Sabihan na lang natin yung mga bata. Total, di nyo alam eh. Kayo yung matatalino, hindi nyo alam. Gayahin nyo na lang, presidente. Mag-adik-adik na lang tayo. Kayo, ako, ayoko ng adik. The best example is ganun. But people are looking up to you as a patriot and national. Yan, minamati si PRRD. But people are looking up to you. Kasi sinasabi ng mga media ngayon dyan na iba, na are you giving instructions to military what to do? Si PRRD hindi. Ito na naman tanong. But people are looking up to you. Hindi nga, people looking at me because that president is silent. Yo! Wala siyang ginawa. Inutil kasi. Dapat at first stage pa ng alitan, sandali. Hindi naman dumaan estudyante yan eh. Yan si Sulaika.
Sulayka anak ni Joe Lopez yan. Sigma Rowan. So marami yan siyang ano dyan. Eksakto. Yung sinabi ni PRRD, may laman po yun na binamati siya ng media na tinitingnan ka na nila eh. Tinitingnan ka ng militar. Diba? So gusto siya na i-trap. Pero matalino si PRRD. And tama yung sinabi niya. People are looking up to me dahil silent yung presidente. Sa madaling salita, inutil eh. Parang ganun. Parang hindi ko siya pinagbibintangan. But as for me, yan ang tingin ko. Inutil. Kasi kung may silbi ang presidente na yan, hindi na titingnan si PRRD eh. Halimbawa, talagang tinapos niya yung mga adik. Ang dami niyang nagawang infrastructure. Ang dami nabigyan ng trabaho. Walang baha. Sa madaling salita, kung hindi inutil si Marcos, people will not look to PRRD. Oo, magaling si PRRD, pero kontento rin sila kay Marcos. Kaya lang, ang taong bayan, wala na eh. Nagrereklamo na from the inside out. Galit na eh. And for the people, they are looking to Duterte, specifically PRRD, because they look at him that the PRRD will stand for the people. That is the difference kasi si BBM will not, and too weak to stand for the people. Yun. Tapos magagalit sila sa Duterte. If kayo naggumawa niyan sa sarili ninyo, if you are doing your job, hindi nyo problema ang Duterte. Ang problema, nagbabackdoor kayo. Para kayo ang manalo, sisiraan nyo Duterte. Hindi. No need for that. Kayo na nakaupo eh. Kung nakatayo kayo para sa tao, people will not look for a Duterte. Diba? Oo, mahal ng tao ang Duterte, pero nagagawa nyo trabaho nyo eh. So okay lang sa taong bayan. Kaso hindi eh. But people are saying, pag mo si Tatay Digong, alsaming tanan. So how do you react to all this? Ayaw ko kasi presidente ako. Once upon a time, I was president. Now, I could just imagine what will happen to my country if things go awry. Ganyan na. So, hindi manggaling sa akin. It's been sorry. Alam mo, kailangan din masagot nitong si Marcos yung tungkol sa suicide. Na nag-suicide di umano, sabi ni PRRD, dahil pinahiya dahil kay Lisa. Ipaliwanag nyo rin yan. And please, don't tell us na hindi rin alam ng military yan. And please don't tell us na hindi rin alam ng media yan. Kung ang tao na mayor ang pupunta at mag-alsa, So, I will take my cue from the military. Kung sabihan nila na, we will take this step, I will support it. Sige, Mayor, samahan mo kami, magpunta tayo doon sa, tignan nating records. We will ask. Tapos ganun. I will follow. As the former president, do you see the repeat of history? No. Leave me out. Ako basta kung may mga ganong uprising, sinabi ko na sa kanila, I'm out. Wala akong participation. But will you not No nothing. to enjoy just No nothing. You're just airing out as a citizen. Mayor, I mean, to enjoin them to opt out, what? from supporting what you said was Andrew is the president. Are you not going to enjoin them to opt out?
civilian na ako. I have no authority to order No, them not to... order, but just enjoin them or And I am not enjoining them. I am not telling them anything. Ito lang ang tanong ko sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict? Yun. Mismo, hanggang kailan kayo magsuporta ng addict military? Maliwanag yun. Maliwanag pa sa sikat ng araw yun that you have to move now. As soon as possible. Bago pa maubos ang kaban ng taong bayan at bago magkaloko-loko, magkaletse-letse itong bansa na ito. Abangan po natin. Sabi ko sa inyo, magiging makulay itong linggong ito. And yung press ko ni PRRD at yung press live ni BP Sara sa pool. Military, the people, kinakasa na. And ito, I mean, this is just my opinion. Possibly, meron ng usapan sa loob ng militar. I don't think PRRD is stupid. So, posibleng meron ng usapan dyan. At uuwi nga dito si PRRD para kausapin ang mga military. Uuwi dito, pupunta dito sa Maynila, I mean. So, possibly meron ng pag-uusap dyan para magsalita ng ganyan si PRRD. And may galawan na dyan. No? Possibly, alam din ni Browner yan. So, you will be in the middle of this kung ano ang magiging suporta ni Browner. Sa adik ba? O sa Constitution? We will see. But, I would like to believe na meron ng galawan sa military ngayon. Huwag pong kakalimutan, i-like tong video na ito at doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo, Coach Oli News PH. Kita po tayo ulit para doon sa mga hindi pa alam. Kami po ang Banateros ay may everyday show sa SMNI, ang media na hindi sumusuporta sa adik. So Monday to Friday, 8 p.m. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone.